Habang naghahanda si Yunche na mag-isa laban sa Wandering Lord, napilitan si Leili na gumawa ng mahirap na desisyon. Pinangunahan niya ang iba sa pag-atras at sinabi sa kanilang bilisan ng paglabas. Iniisip niya na kahit gaano kalakas si Yunche, mapapagod din ito kalaunan sa pakikipaglaban sa napakalaking kalaban. Kung mas mabilis silang makakatakas, mas maaga ring magkakaroon ng pagkakataon si Yunche na makatakas. Nang tanungin ng isang estudyante kung talagang kaya ni Yunche na patayin ng Lord Boss, sinabi ni Leili na isa lamang yung matapang na pahayag upang mapalakas ang loob nila. Alam niya kung gaano kalakas ang isang tunay na Wandering Lord. Habang napipilitan siyang tumakbo kasama ng grupo, nakaramdam si Xiao Ji ng matinding kawalan ng silbi. Malungkot siyang lumingon sa likod. Kinamumuhian na ang tanging magagawa niya sa ganitong sitwasyon ay tumakbo habang humaharap ang kanyang kaibigan sa napakalaking panganib. Tahimik siyang nanalangin para sa kaligtasan ni Yunche. Samantala, hindi naman talaga walang laban si Yunche. Patuloy siyang nakikipaglaban sa mga maliliit na halimaw, at lalo siyang lumalakas sa bawat napapatay niya. Hindi nagtagal, muli siyang nag-level up. Nang magpakawala ang napakalaking Wandering Lord ng isang malakas na energy beam, ginamit ni Yunche ang Mirror Walk upang pansamantalang mawala sa realidad. Dumaan mismo ang beam sa lugar kung saan siya naroon kanina. Maya-maya gamit ulit ang Mirror World, muling lumitaw si Yunche sa likuran ng halimaw at agad itong hiniwan ng kanyang kumikislap na espada. Ngunit ipinakita ng pag-atake ang isang malupit na katotohanan. Ang Wandering Lord ay isang level 42 stone golem na may napakataas na depensa at napakalakas na healing skill. Ang kaunting pinsalang nagawa ni Yunche ay agad nitong napagaling. Napagtanto niya na sa kasalukuyan niyang level, wala itong silbi, masyadong mataas ang depensa ng halimaw. Habang sinusuri niya ang Wandering Lord, kinumpirma ang kanyang hinala, ang malaking kristal na nasa ulo ng nilalang angkor nito, at nangangahulugan din yun na ang kahinaan ng halimaw. Bigla na lang umatake ang malaking halimaw, ngunit mabuti na lamang at agad siyang nakaiwas. Sa lakas ng pag-atake nito, nagdulot ito ng matinding pagkawasak sa lupa. Gumanti siya ng isang malakas na counter-attack, ngunit napagtanto niyang sa kasalukuyan niyang stats, hindi pa sapat ang kanyang attack power upang tuluyang mapinsala o wasakin ang halimaw. Mas lumala pa ang sitwasyon nang mapansin niyang nauubos na ang kanyang oras. Sa mabilis na pagtingin sa kanyang status, nakita niyang unti-unti nang nawawala ang mga malalakas na buffs na ibinigay sa kanya ng iba. Napakababa na rin ang kanyang mana, at alam niyang hindi na niya magagamit ng matagal ang kanyang malakas na Blade of Trickery. Napagtanto niya na iisa lamang ang kanyang magandang opsyon. Kailangan niyang lumakas. Kailangan muna niyang mag-level up sa pamamagitan ng pagpatay sa mga mas mahihinang halimaw. Ngunit bago pa siya muling makapagsimulang umatake sa mga maliliit na halimaw, isang maliwanag na sinag ang biglang bumulusok mula sa isang bitak sa malapit na bato. Nanlaki ang mga mata ni Yunche nang makilala niya ang liwanag. Sa mismong sandaling yun, nakita rin ito ng napakalaking Wandering Lord. Sa isang nakakatakot na pagpapakita ng katalinuhan, agad nitong pinakawalan ng napakalakas na energy beam patungo sa bitak. Agad na pumasok si Yunche sa Mirror World upang maiwasan ang pagsabog. Ngunit nang muli siyang lumitaw, nagulat siya nang makitang nakatutok ang beam sa eksaktong lugar kung saan siya lilito. Biglang napagtanto ni Yunche ang nakakatakot na katotohanan, natutunan na ng matalinong boss ang kanyang galaw at nahuhulaan na nito ang kanyang mga kilos. Napilitan siyang bumalik sa totoong mundo sa mismong gitna ng napakalaking energy beam ng Wandering Lord. Tinamaan si Yunche ng tuloy-tuloy na pag-atake at mabilis na bumaba ang kanyang health. Alam niyang hindi niya maaaring gamitin ang Mirror Walk upang umiwas, dahil wala pang 4 na minuto ang natitira rito at mauubos yun kaagad sa patuloy na pag-atake. Ang tanging pagpipilian niya ay gamitin ang kanyang Undead Army upang seluhin ang pinsala. Ngunit alam niyang napakamahal ng planong ito, ang muling pagbuhay sa kanyang mga summon ay mangangailangan ng malaking bahagi ng kanyang kakaunti ng mana, at wala nang matitira para palakasin ang kanyang attack power para sa isang counter-attack. Nagsimula siyang mag-isip kung dapat ba muna siyang umatras at maghanda muli. Ngunit bago pa siya tuluyang mapabagsak, isa pang malakas na pagsabog ang tumama sa pag-atake ng Lord. Nagulat si Yunche nang makita niyang bumalik sa laban sina Yunsha, Yunyin, at maging si Xiao Ji. Masayang ngumiti si Yunsha at ipinaliwanag na si Xiao Ji ay nagmakaawa sa kanila na bumalik upang tulungan siya. Agad na tumanggi si Xiao Ji habang nakatalikod at sinabi niyang hindi siya nagmakaawa. Ipinaliwanag niya na dahil malaki na ang nabawas sa bilang ng maliliit na halimaw, sapat na ang natitirang bilang ng kanilang grupo upang makatakas ng mag-isa. Dahil dito, malaya na siyang bumalik upang tulungan ito. Nang marinig ang matapang na desisyon ng kanyang kaibigan, isang tunay na mapagpasalamat ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yunche.
Ngayong mas malakas na ang kanilang grupo, pumwesto si Yun Sha bilang leader. Sinabi niya kay Yun Che na masyado pa ring mapanganib ang hidden boss at sila na ang sasalo sa mga pag-atake upang maka-atras siya ng dahan-dahan. Ngunit mariing tumanggi si Yun Che habang naghahanda na siyang muling umatake. Sinabi niyang dahil nandyan na sila upang tumulong, wala na siyang dahilan para magpigil. Gamit ang tulong ng kanyang makapangyarihang mga kakampi, patuloy niyang pinatay ang mga maliliit na halimaw upang mag-level up. Sa huli, tuluyan ang naubos ang kanyang mirror walk habang narating niya ang mahalagang level 30. Ngayong nasa target level na siya, alam niyang sapat na sa wakas ang kanyang attack power upang harapin ang Wandering Lord. Agad niyang sinuot ang bihirang level 30 Corrupted Knight's armor na nakuha niya mula sa dungeon ng Ding family, na lubhang nagpalakas sa kanyang depensa. Pinanood siya ni Yun Sha at tinanong kung talagang balak niyang atakihin ang mahinang bahagi ng Lord na nasa ulo nito. Itinuro niya na sa ganoong kataas na lugar, imposibleng makaakyat doon. Ngunit isang hakbang nang nauuna si Yun Che. Inihayag niyang nakuha na niya ang tool na matagal na niyang hinihintay. Ang Gravitational Pull Skillbook, na nakuha niya mula sa isa sa mga Wanderer Monsters, pinahihintulutan ng skill ang gumagamit na hilahin ang isang target patungo sa kanyang sarili. Mas mahalaga, ang reversed form nito na Gravitational Traction ay kabaligtaran ng epekto. Sa halip na hilahin ang target patungo sa gumagamit, hinihila nito ang gumagamit patungo sa target, at habang mas mababa ang strength ng gumagamit, mas lumalakas ang paghila. Sa bagong movement ability na ito, hindi na imposibleng maabot ang weak point ng Lord, agad niyang inactivate ang Blade of Trickery. Mabilis na pinataas ang kanyang attack power, taglay ang kumpiyansang, tiniyak niya sa iba na kontrolado na niya ang lahat. Nang may handa na ang kanyang plano at ganap nang naipon ang kanyang kapangyarihan, iniunat ni Yun Che ang kamay na nababalutan ng lilang enerhiya, habang nakatutok sa ulo ng napakalaking Wandering Lord. Ginamit niya ang bago niyang skill, Gravitational Traction. Isang napakalakas na puwersa ang agad humila sa kanya pasulong sa hindi kapani-pani walang bilis, habang nadudurog ang mabatong lupa sa kanyang paglipad patungo sa higanteng halimaw. Sa isang kahangahangang pagpapakita ng kakayahan at lakas, perpektong nakarating si Yun Che sa ulo ng Wandering Lord, mismo sa tabi ng kumikinang nitong Crystal Core. Sa ibaba, sina Yun Sha at Yun Yin ay nanigas ang kanilang mga mukha sa matinding pagkagulat at hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Ngayong nasa harapan na niya ang weak point ng Wandering Lord, ginamit ni Yun Che ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Itinarak niya ng buong lakas ang kanyang napakalakas na espada sa kumikinang na Crystal Core, agad na kumalat ang mga bitak na parang sapot ng gagamba sa buong ibabaw ng kristal. Gayunpaman, hindi basta-basta susuko ang napakalaking halimaw. Habang naghihingalo ang Wandering Lord, nagpakawala ito ng isang napakalaking pagsabog ng purong enerhiya mula sa core nito, isang huling desperadong pagtatangka na isama sa pagbagsak ang umatake rito. Naipit si Yun Che sa gitna ng pagsabog at mabilis na bumaba ang kanyang health habang sunod-sunod na mensahe ang lumitaw, na nagpapatunay sa napakalaking tuloy-tuloy na pinsalang natatanggap niya. Ngunit nanatiling matatag ang kanyang bagong depensa at nadagdag na health, nagdikit ang kanyang mga ngipin habang buong tapang niyang tiniis ang pag-atake. Dahil dito, ang napakalaking kristal na katawan ng Wandering Lord ay tuluyang nabasag at nagkalasog-lasog sa hindi mabilang na piraso, habang nasa kritikal na antas na ang kanyang mana at HP, pilit pa rin niyang pinananatili ang kanyang tindig. Sunod-sunod na mensahe ang lumitaw, na nagpapatunay sa kanyang hindi kapani-pani walang tagumpay, natalo niya ang Wandering Lord. Bilang gantimpala, nakakuha siya ng napakalaking 5,000 experience points at ang respetadong titulong Wanderer Killer. Higit sa lahat, naghulog ang hidden boss ng 2 legendary quality skill books, Golden Light Shield at ang Angel's Protection, parehong napakalakas at napakahalagang mga reward. At matapos ang huling malakas na pag-atake ni Yun Che sa core ng Wandering Lord, tuluyan na niyang nakamit ang tagumpay, habang ang pagsabog ng enerhiya at karanasan ay agad nagbigay sa kanya ng 3 level, dahilan upang umabot siya sa level 33. Naiwang tulala ang tatlo sa kanilang nasaksihan sa pangyayari, nasabi na lamang ni Chao Ji kung gaano nakalakas ang kanyang kaibigan, samantala, hindi makapaniwala sina Yun Yun at Yun Sha na nagawa niyang patayin ng mag-isa ang nakakatakot na halimaw. Habang nakatayo si Yun Che sa gitna ng mga nahuhulog na piraso ng halimaw, nakita niya ang 2 sinag ng gintong liwanag na nagmula sa mga labi nito, nakakuha siya ng 2 legendary quality item. Ngunit bago pa niya masuri ang kanyang bagong mga nakuha, kinailangan niyang tumalon patungo sa ligtas na lugar. Sapagkat nagsimulang bumagsak ang napakalaking katawan ng Wandering Lord na wala ng ulo,
Sumigaw si Yun Sha ng babala nang mapansin niyang nasa ibabaw pa rin ang bumabagsak na higanti si Yun Che. Gamit ang kanyang mahusay na liksi, mabilis siyang gumalaw sa mga naguguho at nahuhulog na bahagi ng halimaw. Habang mabilis siyang bumababa, may isang bagay na biglang umagaw sa kanyang atensyon. Isang napakalaking butas ang lumitaw sa gilid ng bundok kung saan bumagsak ang Lord. Walang laman ang loob ng bundok at makikita roon ang isang malawak at madilim na kuweba. Paglapag nito, agad niyang napansin na puno ito ng mga labi ng mga wandering monster at mga tao. Habang sinusuri ang lumang larangan ng digmaan, napagtanto ni Yun Che ang isang seryosong bagay, malamang ay may isang mas malakas at mas sinaunang Wandering Lord na minsang isinilang sa lugar na ito. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit napakaraming bakas ng matitinding labanan sa buong dungeon. Habang nakatingin siya sa walang laman na bundok, napukaw ang atensyon ni Yun Che sa isang figurang nakatayo sa pinakatuktok, na nasisinaga ng malabong liwanag. Biglang kumabog ang kanyang puso nang makilala niya ang armadong mandirigma na nanatili nakatayo sa huli, habang matatag na nakabaon sa lupa ang malaking espada nito, isang system message ang nagkumpirma sa imposibleng katotohanan. Ang katawan yun ni Chao En, na kilala rin sa palayaw na Chao Benben. Hindi makapaniwala si Yun Che habang marahan niyang binigkas ang pangalan ng kanyang kaibigan. Nagulat din si Yun Sha sa kanyang nakita at kinilala niya ang figura bilang sikat na traidor na si Chao Ben. Inamin niyang narinig niya na ito ang lugar kung saan pinatay si Chao Ben ng bayaning si Ding Kun, ngunit hindi niya kailanman inakalang ganito ang magiging itsura ng pinangyarihan. Ang larangan ng digmaan ay malinaw na nagpapakita ng desperadong huling paninindigan laban sa hindi mabilang na mga halimaw at tao. Napansin din niya na ang kabayanihan at mapanghamong tindig ng figurang nasa harapan nila ay lubhang naiiba sa estatwa nito sa Modern History Memorial Hall, kung saan ipinapakitang tinatapakan siya. Para kay Yun Sha, hindi mukhang isang taong madaling matalo ang mandirigmang nasa harapan nila. Nanatiling tahimik si Yun Che, habang bakas sa kanyang mukha ang matinding kalungkutan, tinitigan niya ang labi ng kanyang namayapang kaibigan. Sa wakas, nagsalita si Chao Ji, ang kanyang apo sa tuhod, sinabi niya kay Yun Che na malamang ay hindi siya maniniwala, ngunit ngayon ay iniisip niyang maaaring hindi talaga masamang tao ang kanyang lolo. Habang nakatingi si Chao Ji sa harap ng labi ng kanyang ninuno, sinimulan niyang ipaliwanag ang katotohanang natuklasan niya. Sinabi niyang mula pagkabata ay palagi niyang pinag-aaralan ang mga historical record tungkol sa kanyang ninuno, ngunit tuwing umaabot siya sa mga bahagi tungkol sa mga karanasan nito, palaging malabo at hindi kumpleto ang mga paglalarawan. Sa kabila nito, nakahanap siya ng ilang mahahalagang detalye, nalaman niyang may ugali ang kanyang ninuno na pumunta sa mga dungeon na mas mababa ng malaki sa kanyang aktwal na level. Dahil dito, napaisip siya sa isang mahalagang tanong. Bakit pupunta ang isang S-rank professional na lampas level 60 sa isang mababang level na dungeon na tulad nito? Ngayon ay sigurado na siya sa sagot. Dahil ang dungeon na ito ay isa sa ilang lugar na maaaring pagmulan ng isang Wandering Lord, isang nilalang na kayang ipatawag ang lahat ng halimaw sa loob ng dungeon at pangunahan ang mga ito palabas sa mundo, na maaaring magdulot ng napakalaking sakuna. Ipinaliwanag niya na noong panahong yun, walang sapat na mga sundalo ang gobyerno upang protektahan ang bansa laban sa patuloy na banta ng mga halimaw na lumalabas mula sa mga dungeon, kaya kinailangan nilang umasa sa ilang makapangyarihan at responsableng professional upang regular na puksain ang pinakamapanganib na banta. Buong pagmamalaking sinabi ni Chao Ji na isa sa mga bayaning yun ang kanyang ninuno, hindi siya traidor. Pumunta siya sa dungeon na ito upang pigilan ang isang posibleng sakuna bago pa man ito mangyari. Tahimik na nakinig si Yun Che at Yun Sha sa revelasyong yun. Ngunit habang nagpapatuloy si Chao Ji, unti-unting nawala ang kanyang kumpiyansa, inamin niyang malamang ay iniisip ng iba na gumagawa lamang siya ng kwento at nagsisinungaling. Napakuyom siya ng kamao nang binanggit niya na ang maging ang sarili niyang pamilya ay naniniwalang naghahanap lamang siya ng emosyonal na kapanatagan at binabaluktot ang malalabong historical record upang umangkop sa kwentong gusto niyang paniwalaan. Nang malapit na siyang mawala ng pag-asa, marahang ipinatong ni Yun Che ang kanyang kamay sa balikat nito. Tumingala si Chao Ji at nakita si Yun Che na nakangiti ng may kabaitan at pag-unawa, simple lamang ang sinabi niya, naniniwala ito sa kanya. Napuno ng pagkagulat at paghanga sina Yun Sha at Yun Yin habang pinagmamasdan sila. Lubusang natigilan si Chao Ji at hindi nakapagsalita sa simpleng ngunit taos-pusong paniniwala ni Yun Che. Sunod-sunod na bumalik sa alaala ni Yun Che ang mga pangyayari habang inaalala niya ang kanyang namayapang kaibigan at kasamahan na si Chao Benben, na ang kabayanihan ay malupit na binaluktot ng kasaysayan.
Naalala niya ang pagiging mayabang ni Xiao Benben noong bata pa ito. Palagi nitong ipinagmamalaki na dahil sa likas nitong talento ay hindi na nito kailangan ng master at malapit na nitong malampasan mismo si Yunche. Ngunit naalala rin niya ang kanyang takot nang mapunta ito sa isang sitwasyong hindi na nito kayang harapin, sumigaw ito at humingi ng tulong sa kanyang master nang mapalibutan ng mga halimaw. Ngunit pagkatapos ay matigas pa rin itong itinanggi na hindi niya kailangan nito ng tulong, ang depensa niya ay hindi niya inaasahang napakaraming halimaw ang matatagpuan sa loob ng dungeon. Naalala rin ni Yunche ang kakaibang ugali ng kanyang kaibigan na magsanay ng palihim at pagkatapos ay ipakita sa iba ang bagong lakas na nakamit niya. Binanggit din niya kung bakit niya pinili ang Sword Guard bilang klase dahil kay Yunche, kahit ang Sword Guard ay itinuturing na pinakamahina sa mga advancement ng Shield Bearer. Napagtanto niya na halos puro lakas at bilis lamang ang kanyang mga stat, kaya madalas siyang sumusugod ng napakalayo sa kanyang mga kasamahan, wala ring ibang uri ng Shield Bearer na katulad niya sa grupo. Naalala niya kung paano niya palaging nahahanap si Xiao Benben kahit sinusubukan itong palihim na umalis upang mag-level up ng mag-isa. Lagi namang gumagawa ng dahilan ng kanyang kaibigan, sinasabing hindi niya kayang labanan ang tukso ng isang magandang laban. Kahit na ang pag-alis niya sa team nang walang pahintulot ay nangangahulugan na mawawala sa kanya ang kanyang sahod sa loob ng 3 buwan, at lagi nitong ipinipilit na ang pagtulong sa ibang tao ay isa lamang bagay na ginagawa niya habang naglalakbay. Ngayon, puno ng bagong layunin at matinding pagnanais na makapaghiganti, tinitigan ni Yunche ang labi ng kanyang kaibigan, ipinahayag niya na alang-alang kay Xiao Benben, pagbabayar niya ang Ding family, ang mga taong naging sanhi ng pagdurusa ng kanyang kaibigan maging pagkatapos nitong mamatay. Samantala, sa tirahan ng Ding family, binanggit lang kanyang ama kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Ikinukwento ni Ding Shu ang nangyari sa dungeon expedition sa kanyang ama, iginiit niyang totoo ang lahat ng kanyang sinabi, ganito talaga kalakas si Yunche, at maaari nilang tanungin ang guro na namamahala kung hindi sila naniniwala. Ipinaliwanag niyang noong una ay hindi siya pinayagang pumasok sa dungeon dahil mababa ang kanyang level, kaya naghintay siya sa labas hanggang sa lumabas ang mga nakaligtas. Bumalik ang tagpo sa mga estudyanteng palabas na ng dungeon, na puno ng pananabik at usapan. Nasaksihan nilang lahat mula sa malayo ang pagbagsak ng dambuhalang Wandering Lord at namangha sila sa taong nakapatay sa isang bihirang hidden boss na lampas level 40, isang gawaing hindi nila kailanman inakalang posible. Nang marinig ni Ding Shu na ang pangalan ng bayaning yun ay si Yunche, lubos siyang nagulat, hindi siya makapaniwala na may isang estudyanteng mas makapangyarihan pa kaysa sa high level na si Yunyin, dahil dito, nagsimula siyang magtanong tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Yunche. Pagbalik sa kasalukuyan, matapos marinig ang ulat ni Ding Shu ay naidyang tahimik ang 3 ding. Pagkatapos ay tumayo siya at nagbigay ng nakakatakot na utos, ipunin ang mga gwardya ng Ding family at sumama sa kanya patungo sa Traitor's Dungeon, ang mismong lugar kung saan namatay si Xiao Ben. Pinigilan siya ng kanyang kapatid na si Ding Yi matapos niyang maalala ang isang detalye mula sa naunang ulat ni Ding Shu tungkol sa mga nanghimasok sa kanilang tahanan. Sa isang masamang tingin, sinabi niya sa kanyang kapatid na isama rin ang mga miyembro ng Xiao family. Samantala, sa loob ng dungeon, tinitigan ni Yunche ang isa sa legendary skill books na nakuha niya mula sa Wandering Lord, ang Golden Light Shield. Walang pag-aalinlangan, ibinigay niya ang makapangyarihang skill book kay Xiao Ji at sinabihan itong matutunan yon dahil wala itong level requirement. Nagulat si Yunche na nakamasid sa kanila. Tinanong niya kung bakit ganoon na lamang kadaling ibigay ni Yunche ang isang legendary skill. Kalmadong ipinaliwanag ni Yunche na para lamang yun sa Shield Bearers, kaya wala itong silbi sa kanya. Idinagdag pa niya ang isang mahalagang detalye, malamang ay ginamit din ng ninuno ni Xiao Ji na si Xiao Ben ang mismong skill na yun nung nabubuhay pa siya. Dahil dito, naantig si Xiao Ji at tinanggap ang skill book. Maingat na pinagmasdan sila ni Yunche. Sinabi niyang maaaring wala pang maraming makapangyarihang skill si Xiao Ji, ngunit tila napakarami naman ito kay Yunche. Inamin niyang kahit itinuturing na high level ang sarili niyang mga skill, pakiramdam niya ay napakalayo pa rin niya kay Yunche. Binanggit niya ang kakayahan nitong tila mag-teleport at ang kapangyarihan nitong magpatawag ng napakaraming undead creature. Nang mabanggit ang mga undead, biglang nanlaki ang mata ni Yunche sa pagkagulat. Natahimik siya sandali at naalala niya ang isang mahalagang detalye tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga undead summon ay nilikha mula sa mga kaluluwang natagpuan niya sa Mirror World. Dahil dito, napagtanto niya ang isang malalim na posibilidad, kung ang ibang kaluluwa ay napupunta rin sa Mirror World pagkatapos nilang mamatay, posible ring naroon ang kaluluwa ng kanyang matagal ng kaibigang si Xiao Ben. Matapos ang biglaang realisasyong yun,
Makikita sa mukha ni Yunche ang magkahalong kaba at pananabik. Kinumpirma ng system message na handa na muli ang kanyang mirror walk ability, na nagbibigay sa kanya ng buong 30 minuto upang galugarin ang mirror world. Agad niyang naisip kung magagamit niya ang pagkakataong ito upang hanapin ang kaluluwa ng kanyang matandang kaibigan. Sa determinadong ekspresyon, inactivate niya ang skill. Binalot ng pamilyar na lilang liwanag ang kanyang katawan habang siya ay humakbang patungo sa ibang dimensyon. Sa loob ng mirror world, nakita niya ang kanyang hinahanap, isang makapangyarihang at makamultong figura na may kalmado ngunit matatag na presensya, na puno ng emosyon si Yunche habang marahan niyang binigkas ang palayaw ng kanyang namayapang kaibigan. Samantala, sa totoong mundo, lumipas na ang ilang oras, lumapit si Yunyun kay Yunsha at pinaalalahanan siyang kailangan na nilang umalis dahil mayroon siyang mahalagang audience ceremony na kailangan niyang puntahan. Mukhang ayaw pang umalis ni Yunsha, aminado siyang matagal na silang naroon, ngunit masyado raw kawili-wili ang mga nangyayari. Napatingin siya sa lugar kung saan naroon si Yunche at nagtaka kung ano kaya ang ginagawa nito at kung bakit napakatagal nitong nawala. Hindi niya alam na may mahalagang pagkikita itong nagaganap sa ibang dimensyon. Samantala, sa loob ng mirror world, seryosong nakatayo si Yunche sa harap ng kaluluwa ng kanyang matandang kaibigan na si Chao Benben. Sinabi niya na hindi siya makapaniwalang muli silang nagkita, marami siyang gustong sabihin sa kanyang kaibigan. Ngunit mabilis na natapos ang kanilang muling pagkikita, malungkot na napansin ni Yunche na hindi na siya kayang sagutin ng kanyang kaibigan. Biglang sinapian ng madilim at masamang enerhiya ang kalmadong kaluluwa, na nagbago sa anyo nito at naging isang mabangis at umuungal na undead creature. Napagtanto ni Yunche nang may mabigat na puso na tunay ngang naging undead spirit ang kanyang kaibigan, isang nilalang na ginagabayan na lamang ng likas na instinct at wala nang alaala sa nakaraan. Aminado siyang ayaw niyang labanan ng kanyang kaibigan, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Tumalon siya sa himpapawid upang iwasan ang isang atake at naghanda para sa isang mahirap na labanan. Nang magsimula ang kanilang laban, kumislap ang mga mata ni Yunche ng lilang enerhiya habang nakatuon siya sa kanyang kalaban. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanilang labanan, may kakaibang nangyari, bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga lumulutang na kristal, bawat isa ay nagpapakita ng magkakaibang eksena. Nakilala niya ang mga iyon bilang mga alaala mula sa buhay at mga karanasan ni Chao Benben. May isang kristal na partikular na nakakuha ng kanyang atensyon, ipinapakita nito ang malinaw na alaala ng huling labanan ni Chao Benben laban sa lalaking kilala bilang Hero Ding Kun. Habang pinapanood ang alaala ng laban, may napansin si Yunche na kakaiba sa tindig at estilo ng pakikipaglaban ni Ding Kun, pamilyar na pamilyar ito sa kanya. Bigla, ang buong tanawin ng mirror world sa paligid nila ay nabasag na parang salamin. Nang tumigil ang pagkalat ng mga piraso, nakita ni Yunche na naglaho na ang mabangis na anyo ng undead. Muling nakatayo sa kanyang harapan ang kalmado at armadong kaluluwa ni Chao Ben. Lubos na nalito si Yunche at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Dahil nasa loob pa rin siya ng mirror world, nag-aalangan siyang muli niyang tinawag ang pangalan ng kanyang kaibigan. Ngunit muling nagbago ang kalmadong kaluluwa ni Chao Ben at naging isang mabangis at umuungal na undead creature, handang umatake. Hinaranggan ni Yunche ang mabagsik na atake, naging seryoso ang kanyang mukha habang nauunawaan niya ang katotohanan. Nagsimula silang magpalitan ng mga matitinding atake sa pagitan nila, nagsalpukan ang kanilang mga sandata puno ng lilang enerhiya ng napakalakas. Habang umiiwas, napagtanto ni Yunche na tunay nang wala ang kanyang kaibigan, ang natitira na lamang dito ay ang likas nitong instinct sa pakikipaglaban na ginagamit ng masamang anyo nito. Dahil wala siyang nakikitang dahilan upang labanan lamang ang katawan ng kanyang kaibigan, nagpasya muna siyang umatras, ngunit nang subukan niyang umalis, lumitaw ang isang system message na nagsasabing hindi siya maaaring lumabas ng mirror world mula sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Napuno siya ng pagkadismaya. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Samantala, sa totoong mundo, mag-isang nakatayo si Chao Ji, habang bakas sa mukha niya ang pagkagulat at pagkabahala, mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Naputol ang kanyang pag-iisa nang dumating ang isang malaking grupo na pinamumunuan ni Ding Gai at Ding Yi. Tinanong ng isa sa kanila kung bakit nag-iisa si Chao Ji at nagtaka kung naramdaman ba ni Yunche ang kanilang pagdating kaya ito tumakas dahil sa takot. Tiningnan ni Ding Gai ang bata nang may mayabang na ngiti, sinabi niyang kalahati pa lamang ng kasiyahan ang kanilang nararanasan. Sinubukan ni Chao Ji na magkunwaring walang alam, tinanong niya si Ding Shu kung bakit ito pumunta at kung naroon din ba ito upang mag-level up. Ngumisi si Ding Gai at sinabi sa batang miyembro ng Chao family na tigilan na nito ang pagpapanggap,
direkta niyang inakusahan si Chao Ji na siyang tumulong kay Yun Che na palihim na makapasok sa kanilang bahay at magnakaw ng kanilang mga ari-arian. Nang tanggihan ito ni Chao Ji at sabihing isa itong pagkakamali, lumapit si Ding Shu na may nagbabantang kilos, tinanong niya kung akala ba niya ay hindi niya makikilala ang tunog ng kanyang mga sigaw. Nang marinig ito, nanginig sa takot si Chao Ji at namutla ang kanyang mukha. Ngunit tila walang halaga kay Ding Gai ang lahat ng yun, sa isang malupit na kumpas ng kanyang kamay, sinabi niyang hindi na mahalaga ang mga yun ngayon dahil mayroon siyang maliit na regalo para kay Chao Ji. Labis na natakot si Chao Ji nang ihayag ni Ding Gai ang kanyang tinatawag na regalo. Isang grupo ng mga taong pagod at mukhang labis na nanghihina ang inilabas ng mga gwardya ng Ding family, sarili niyang pamilya ang mga yun, hindi makapaniwalang nakilala sila ni Chao Ji, isa-isa niyang binulong ang mga pangalan ng kanyang mga tiyuhin, tiyahin, at sa huli ay ang sarili niyang ina. Tumingin sa kanya ang kanyang ina nang may pagod at pagkadismaya sa mukha. Bago pa niya maunawaan ang sitwasyon, sumabog sa galit ang isa sa matatanda niyang kamag-anak, ang kanyang second grand uncle, sinigawan niya si Chao Ji at inutusang lumuhad at humingi ng tawad sa pamilya ng bayani at kay Ding Shu. Yumuko si Chao Ji at sinimulang sabihin na ayaw na niyang mabuhay ng ganito. Ngunit pinutol siya ng kanyang grand uncle at galit na tinanong kung ano ang itinuro nito sa kanya tungkol sa tamang pag-uugali sa harap ng Ding family, muli niya itong sinigawang lumuhad. Biglang sumabog si Chao Ji sa galit, puno ng mga taon ng kinimkim na galit at kahihiyan ang kanyang boses habang sumigaw siya, na ginawa silang aso ng Ding family ang kanilang henerasyon. Natigilan sa gulat ang kanyang mga kapamilya, ngunit isang kamag-anak niyang si Chao Li ang lumapit at buong lakas na sumang-ayon sa matanda, sinabi nitong para sa mga inapo ng isang napakasamang traidor, sapat ng mabuti para sa kanila ang maging mga aso. Lalong dumagdag ang pressure kay Chao Ji, isang babaeng kamag-anak ang umiiyak na nagtanong kung gusto ba niyang mapatay ang buong pamilya nila, nakiusap itong isipin niya ang kanyang ama. Ipinaalala rin ito kung gaano kahirap nagtrabaho ang kanyang ina upang buhayin at suportahan ng pamilya mula nang tuluyang mawala ng katinoan ang kanyang ama. Sinubukan nilang gamitin ang kanyang konsensya upang siya ay makaramdam ng pagkakasala at sumuko. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, biglang nagbago ang tindig ni Chao Ji. Tumalikod siya at buong tapang niyang sinabi sa lahat ang katotohanan, ang kanyang great-grandfather ay pumunta sa mismong dungeon na ito upang pigilan ang isang malaking sakuna bago pa man ito mangyari. Iginiit niyang natalo lamang ang kanyang ninuno dahil napakaraming tao ang nagsaanib puwersa at inambush siya, dahilan upang may sakripisyo niya ang kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Chao Ji na matagal na niyang kinukolekta ang impormasyon tungkol sa kanyang great-grandfather, ngunit palagi siyang kulang sa malinaw na huling ebidensya. Sa wakas, mayroon na siyang kinakailangang patunay. May determinasyon sa kanyang mga mata habang ipinahayag niyang hindi traidor ang kanyang ninuno at ang opisyal na kasaysayan ay pawang propaganda lamang. Humarap siya sa kanyang mga kapamilyang natigilan at sinabi na kung ilalabas nila sa publiko ang katotohanan ito, maaari nilang linisin ang pangalan ng kanilang ninuno at tuluyang makawala sa kanilang buhay ng pagiging alipin. Matapang niyang ipinahayag na walang karapatan ng Ding family na tratuhin sila ng ganito. Pagkatapos malakas niyang pinagsigawan, na hindi rin dapat namatay ang iba nilang mga kamag-anak dahil lamang sa isang kasinungalingan. Ngunit sa halip na tumanggi, sinalubong ni Ding Gai ang kanyang talumpati ng mapanghamak na pagtawa, para sa kanya, parang isang batang walang muwang lamang si Chao Ji. Dahan-dahan siyang lumapit na may mayabang na ngiti, at pagkatapos ay kinumpirma niya ang lahat ng sinabi ni Chao Ji, inamin niyang tunay ngang napatay si Chao Ben sa isang ambush at hindi ito isang masamang tao. Ngunit kasunod nito ay inihayag niya ang pinakamabigat na katotohanan, ang sarili niyang lolo, ang hero Ding Kun, ang siyang nagplano ng ambush upang makuha ang kanyang kayamanan. Hindi makapagsalita si Chao Ji, tahimik lamang siyang nakinig sa casual na pag-amin sa krimen sumire sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. May nakakabahalang ngiti sa mukha ni Ding Gai habang lumapit siya kay Chao Ji. Malupit niyang sinabi na sino ba naman ang may pakialam sa katotohanan, ang mahalaga raw ay ang opisyal na bersyon ng kasaysayan, si Chao Ben ay isang imperial traitor, kaya para sa kanila ay masama siya. Ibinuka ni Ding Gai ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang mga armadong gwardya at patuloy na kinutya si Chao Ji. Tinanong niya kung ano ang pakialam kung ginawa niyang mawalan ng katinoan ang ama ni Chao Ji o kung pinatay niya ang kanilang mga kamag-anak, para sa kanya, bilang mga inapo ng mga traidor. Karapat-dapat lamang daw sila sa mababang kalagayan nila. Pagkatapos ay ibinigay niya ang pinakamalupit na revelasyon. Itinuro niya ang natatakot na pamilya ni Chao Ji at sinabi na matagal na nilang alam ang katotohanan.
Tinanong niya si Chao Ji kung paano niya inaakalang namatay ang mga kamag-anak na binanggit niya. Ipinahiwatig niyang pinatahimik ang mga ito dahil masyado silang maraming nalalaman. Matapos tuluyang wasakin ang kanyang loob, inayos ni Dinggay ang kanyang kurbata habang nakangising mayabang. Simple ngunit nakakatakot ang kanyang utos, sinabihan niya ang pamilya ni Chao Ji na lumuhad ito, walang sinumang tumutol, maging ang matatandang miyembro ng Chao family ay sabay-sabay na lumuhad bilang pagsuko. Nakaluhod sa malamig na lupa ang ina ni Chao Ji, tinawag niya ang kanyang anak, habang nakikiusap na aminin itong mali siya at tigilan na ang paglaban, sinabi niyang wala itong silbi. Habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha, inamin niya ang kanyang pinakamalaking takot, mula nang mawala ng katinoan ang kanyang asawa, hindi na niya kayang mawala rin ang kanyang anak. Narinig ni Chao Ji ang masakit na pakiusap ng kanyang ina, nanatili siyang nakatayo at tila nanigas sa lugar, habang puno ng kawalan ng pag-asa at pagkalito ang kanyang katawan. Nang malapit ng tuluyang bumigay ang kanyang kalooban, isang bagong malumanay na boses ang pumagitna sa tensyon, isang babaeng mahaba ang kayumangging buhok ang iniabot ang kanyang kamay kay Chao Ji, sinabihan niya itong huwag silang pakinggan, dahil siya ang pinakamagaling. Ngunit tila naglaho ang mga salitang nagbibigay ng lakas nang lumapit si Ding Shu. Dahil naiinis sa pag-aalinlangan ni Chao Ji, mapanuyang tinawag niya itong walang alam at saka gumawa ng marahas na pagsipa. Sumigaw siya na luluhod si Chao Ji gusto man niya o hindi. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat, walang kahirap-hirap niyang hinaranggan ng sipa gamit ang kanyang bisig. Bago pa makapag-react si Ding Shu, hinawakan ni Chao Ji ang kanyang binti, sa isang malakas na sigaw, buong lakas niya itong ibinagsak sa mabatong lupa, nabasag ang lupa sa lakas ng impact. Nakatayo ng tuwid si Chao Ji sa gitna ng mga nagkalat na bato habang tinitingnan ang bumagsak niyang kaaway, sa pagkakataong ito, may bago ng determinasyon sa kanyang mga mata, mariin niyang ipinahayag, hindi na siya kailanman luluhod. Bumangon si Ding Shu, hindi makapaniwala sa nangyayari. Galit na galit niyang ipinatawag ang isang napakalaking kumikinang na kristal na maso at sumigaw na nagkaroon na ng lakas ng loob si Chao Ji at naglakas loob itong lumaban. Sumugod siya habang sinasabing ipapaalala niya rito ang tunay nitong lugar bilang punching bag habang papalapit ang atake biglang nagbago si Chao Ji, sa isang nakakasilaw na liwanag, bigla siyang nabalutan ng buong baluting bakal habang may hawak na napakalaking kalasag. Sakto itong dumating upang harangan ang galit na pag-atake ni Ding Shu, sa isang nakabibinging tunog. Tuluyang napigilan ng pag-atake, nagulat si Ding Shu sa hindi makapaniwala, saglit siyang tumingin sa kanyang ina bago ibinalik ang kanyang tingin sa kalaban, buo ang paninindigan sa kanyang tinig, sa isang malakas na suntok sa mukha, napaatras niya si Ding Shu at sumigaw na hindi sila mga inapo ng isang taksil, kundi mga inapo ng isang tunay na bayani.